na nagtumulong sa ICC, whether in terms of ano yun pare? Goods or services. Goods or services, or has assisted the arrest, the prosecution, the detention of any Filipino. Any Filipino, meaning to say, as far as the United States are concerned, it can be any foreigner who assisted the ICC, any one of its citizen, of its member, its allies, ally country, pwedeng isanksyon. So, kung naririnig tayo ni Madam Amy Marcos at ni Bato or ni Alan, it should be part of the investigation. Hindi lang yung aeroplano. Hindi lang yung aeroplano, pati yung mga property ni Marcos. Dapat si Amy maninindigan ito. Baka may joint property sila ng kapatid niya. Mayroon tayong dating nasabi na from China News. Asia Week. China version. Na may 61 billion daw na withdraw. 60 plus billion. Na withdraw daw doon, lalo sa pag-ugnayan ni Biden at yung bangag na Pangulo. Yung deal nila ni Biden. Kung nasa Amerika pa yung pera na yan, hindi pa na dala dito, pwedeng sa resolution ng Senate, pwedeng ipasanction yan. At saka hindi lang daw yung 60 plus na yun. Kasi ang total assets daw na naka-frozen sa US is about 160 billion. 160 billion. Of stolen wealth. So, ito po, alang-alang sa ating mga kababayan, dapat part ito ng resolusyon ng Senado na i-apply nila yung sanction sa Amerika at magpadala sila ng kopya ng resolution or a separate resolution to ask President Trump to implement the sanction on these people who have one way or another, lalo na itong may-ari ng eroplano, kung sino man ito. The United States should immediately, if may mga impound dapat nakalagay doon, paid, transferred, or withdrawn, or whatever, no? Hindi pwedeng ilabas sa Amerika. And that will be part of the sanction that the United States will do in accordance to its executive order. So, yun po mga kababayan, very clear. Ano ba ito? Palugit? Ano ba ang tawag niyan? Yung ano ni Trump sa paalala or pahayag ni Trump sa mga hindi lang Pilipinos, pati yung mga ibang allies na one way or another has assisted in the arrest, in the detention, in the prosecution of any foreigner, or kung nandun tayo sa listahan, being an ally, any citizen of an allied state should benefit from this executive order. Parang ano? The next question now is, kaya ba ni Amy Marcos yan at kaya ba ni Chis Escuderong gawin yan for the benefit of the Filipino people? Well, tingnan natin kung maninindigan ba ang ating chairman. Ang ating chairman sa Committee on Foreign Relations. At saka yung Senate President. At saka Senate President. Yung Senate President, wala na siyang pakialam dyan dahil nagpakita na siya ng pagsipsip doon pa lang sa kanyang statement, klarong-klaro, na ang sabi nga niya, ipapaaral pa daw niya sa yung application for the issuance of subpoena. Siya parating nagyayabang, nagbibigay ng legal opinion. Pero dito sa issue na ito,
Hindi siya nagyayabang at pinapairal niya yung kanyang ika nga kakayahan na bilang abogado at binibigay niya doon sa legal. Bigla naging prudent. Can you imagine? Bigla bakla. Can you imagine the legal office na who are unelected people can now be superior than the senators? How could that be? The senators are the one deciding to issue a subpoena, tapos they will be not allowed by the legal department of the Senate when the legal department says, Senate President, hindi pwede po ito. Who are they to impose on the chairman and the members of the Senate? Talagang salungat itong utak nitong si Escudero eh. Wishy-washy. Kasi pinainom yata na ng, alam mo, binigyan yata ng potion eh, nung babae na hindi pa nagpapakita sa sarili niya, pare, hanggang ngayon. Oo, kasi nakita-kita sila sa LA eh. Kita-kita, oo. Kasama pa si Jinggoy Estrada. Kasama pa. Wow. At saka chismis doon ito eh. Chismis Ito raw, pag na-impeach daw si Sara, ito raw si Chis Escudero papalit na Vice President. At si Jinggoy Estrada ang baka maging Senate President. No. Di umano. Wala namang in fairness, wala namang limit ang pag-ambisyon. Talaga ambisyon. Wala namang limit ang pag-ambisyon. Dahil dito, masusubukan natin. Dito masusubukan natin. Kung talaga may bayag. May bayag, Okay, so, yun po mga kababayan, ibalik natin kay Amy Marcos. Sinabi na natin yung opinion natin, ibalik natin kung may kakayahan ba talaga na, sinabi na niya na, ibalik mo uli yung sinasabi ni Amy na maninindigan siya na binanggit na niya yung sanction ng Amerika. Ito, pakinggan natin uli. Gusto ko sanang tanungin ulit sa ating executive kung ang dating Pangulong Duterte ay nasa ilalim ng protected person under the executive order issued by the US President Trump, which imposed sanctions on the International Criminal Court. Kasi si Presidente Trump, hindi niya gusto yung ICC, di ba? Hindi nga nakilahok ang Amerika dyan. Under Section 8D of the EO, any foreign person who's a citizen or ally of the US that has not consented to ICC jurisdiction, o parang Pilipinas, over that person or state party is a protected person sa ilalim nung kay Presidente Trump. So ang Pilipinas hindi na state party at yung executive sinasabi naman na hindi talaga ICC ang may jurisdiction sa atin. Kaya gusto ko sana tanungin, si Presidente Duterte ba ay isa sa protected person sa ilalim ng executive order ni Presidente Trump? Non-NATO ally na former or current official. So gusto ko malaman kung si PRRD nga ay protected person sa ilalim ng executive order, sino ang mako-cover sa asset freeze under Section 1 ng executive order ni Presidente Trump? Pwede bang parusahan ang mga sumapi sa pag-aresto katulad ni General Torre? Anong mangyayari kina Garma at kina Leonardo? Kasi ang pagkaalam natin, yung iba sa kanila at yung pamilya nila ay nasa Amerika na. Sakop ba sila nung executive order ni Presidente Trump? So yan ang mga katanungan natin kasi lumalawak na lumalawak itong pagsisiyasat natin. Umabot na sa US kung saan alam natin nagtatago sila. Kaya nag-aalala ako ano ba nangyari rito. So paano yun? Gusto ko sana ipaliwanag ng ating justice pero wala sila. Kaya justice lang po tayo. Pero importante po to. Ngayon, yung administrative arrest, may DOJ local opinion, legal opinion raw, na lumabas noong November 21, 2024. Nakita po namin ito Nasa website ngayon, nag-disappear na.
Hindi na siya nandun. At ang liwanag doon sa legal opinion na mismo yung DOJ USEC na sumulat nito, ang balita ko si Yusek Chan, the DOJ does not consider an Interpol Red Notice an arrest warrant. Ang liwanag naman doon. At sinabi rin na the Philippines cannot deport your own citizen. Ang liwanag ng pagkasabi. The ICC, again, no jurisdiction. Then the ICC warrant could not have been the basis for the arrest. Kung yung red notice o diffusion is not a warrant of arrest, ang tanong ko, ano ang legal basis ng aresto? Ngayon, ang sabi ng gobyerno, yung turnover to the ICC was a surrender. Surrender na po to under Article 17 of RA 9851 and the Rome Statute, walang pakialam sa Rome Statute kasi hindi na nga tayong member. I need to point out that before they can actually surrender PRRD, they have to arrest him to have him in custody. If there was no warrant issued by the court for PRRD's arrest, does that mean that it was an administrative arrest? Was the administrative arrest valid? Was the DOJ or whoever ordered the arrest empowered under 9851 to effect an administrative arrest? Nakakatuwa kasi kanina nabasa ko lang sa dyaryo, tamang-tama, na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi El Abdallah, sinabi that the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. And if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, mismo yung ICC, sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa dating Pangulo. Siguro, si Attorney Medina na naman, magpapasaklolo tayo. Ano ba ibig sabihin ng administrative arrest? At tama ba na sinuko ng Pilipinas si PRRD sa ICC? Magandang umaga po, Madam Chair. Thank you for the invitation. Good morning po, Senator Bato de la Rosa. Good morning po, Senator Bongo. Going back to the question, administrative arrests. Actually, the Supreme Court has recently clarified that administrative warrants for the arrest of non-Filipinos are actually valid. But these administrative arrests apply only to non-Filipinos in deportation proceedings. At least from the case decided by the Supreme Court, it involved a foreigner. Now, we must also take note that in that recent case, that's a landmark case, because in this decision, the Supreme Court introduced an innovation. Historically, administrative arrests and deportation process are purely administrative, no court intervention. But this time, the Chief Justice who wrote the decision, and upon the suggestion of Supreme Court Justice Marvick Leonen, they introduced a new rule. Under this new rule, even if a non-foreigner is arrested on the basis of an administrative warrant, they must still inform the regional trial court and wait for the regional trial court to issue a judicial commitment order. Therefore, there is now a duty on the part of police officers or immigration officers, even when arresting a foreigner, to bring this person to the jurisdiction of the courts. So this represents a new trend. If a foreigner should be brought to a Philippine court before he is removed from the country, with more reason that a Filipino citizen should be subjected to some judicial proceedings before surrendered to a foreign government. And as I have explained earlier, from the constitutional level, from the statutory framework, even under international law,
Surrender of a Filipino citizen without court proceedings may be illegal. That's not just constitutional, that's also statutory, even under international law. In fact, the Interpol Constitution itself requires some due process, the application of Philippine laws, and number two, the application of the rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights, which includes due process. But thank you po. Attorney Medina, so ano ang nakikita ninyo kung inaamin ng ICC na ang surrender ni dating Presidente Duterte ay isang desisyon na ginawa ng Pilipino na pamahalaan? Anong epekto nun? Ang ibig ba sabihin ay linabag yung kanyang karapatan? Kasi tulad nga ng sinabi nyo doon sa kaso ni Yuenle noong 2023, bagong-bago pa lamang, talagang kinakailangan dalhin pa sa RTC yan, meron pang proseso. 7 yata yung requirement. Kung naalala ko, ang dami-daming sinasabi doon na talagang pinagtatanggol ang karapatan mismo ng dayuhan. Eto, Pilipino pa. Ngayon, mismo yung spokesman ng ICC sabi, decision niya ng pamahalaang Pilipino. Hindi kami yan. It's getting to be very interesting, mga kababayan. Dahil talagang sinasabi ni Amy na desisyon ito ng pamahalaan. Government. Sino ba ang gobyerno? Marcos. So, bakit ayaw mo na lang sabihin, Madam Amy? Alam naman natin na ang pamahalaan ay hindi gagalaw kung wala yung kapatid mo na nag-utos. So, ibig sabihin, desisyon to ni Marcos Jr., kasabwat niya yung mga alipores niya, at sinurrender si President Duterte, and base doon sa renowned lawyer na si Dean Medina, or Attorney Medina for that matter, hindi pwede ang surrender, because kung walang warrant of arrest, isusurrender mo kasi walang warrant of arrest. Kung isusurrender mo, even much more now with the current decision of the Supreme Court, in every way, talagang idadaan mo pa rin sa judiciary, the competent judiciary authority, which is the court. So, the fact na hindi nila pinayagan at didiretso doon sa mga kababayan, diniretso doon sa loob ng eroplano, ay talagang this is the height of talagang stupidity or craziness on the part of this bangag president, na hindi na, well, I would, it makes me wonder why he did it. Well, first I can say na this is vengeance. Secondly, even if there was vengeance, there was hatred, pero niloko pa rin siya, partner. Niloko pa rin siya ng kanyang mga tao at pinapaniwala siya na lahat ng mga gagawin niya ay may sanction sa batas. Which is, it turns out now that there is really none at all. And this has been revealed by his own sister, the chairman of the Committee on Foreign Relations, Amy Marcos. So, mga kababayan, kung na-discuss na natin yung tungkol sa executive order ni President Trump, napakadelikado ngayon dito sa may-ari ng eroplano. To begin with. Na-identify na yung piloto, a certain Captain Gulya. Nako. Na-identify na yung co-captain or junior captain or whatever. Yung mga kanyang mga assistant doon sa aeroplano. So, in other words, marami pa dyan pwedeng
isanction ni Trump if the Senate will come up with a resolution recommending or telling the United States of America, the government of the United States, na ito po, under po ito sa, ano ninyo, sa executive order. Ito yung mga tao na ito. Ito yung nag-violate ng executive order nyo. Kung may mga property yan dyan sa Amerika, eh, dapat, i-confiscal nyo na or itago nyo na or huwag nyo na ipagalaw sa kanila. Kung may mga nagre-rent dyan or may nakatira dyan, eh dapat paalisin nyo na sa bahay nila. Di ba? Paling ano. So, yan ang pati daw yung mga nag-facilitate ng flight clearances, kailangan i-involve dito. And now going to the issue on the airplane, ito po. Nabanggit ni Senator Bato yung Gulf Stream at narito yung SEC para ipaliwanag at maraming nagtatanong dun sa private jet with the tail code RPC5219 used to transport the former president to The Hague. Ayan. So maliwanag po yan. Sinong magsasagot niyan, Madam Chair? Yun na nga, kasi wala ngang sasagot. Andito yung detalye natin na meron tayo. If President Duterte is a protected person under the American executive order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the U.S. frozen? Nalilito kami kasi in providing the means of transport so that the former president turn over sa ICC, binigyan ng transportasyon, material support or provision of services ang tulong niya. Di ba po? Talagang hindi naman mangyayari yun kung wala yung eroplano. Iyon, pare. Palingado, as we have discussed, sinasabi ni Amy din yung tungkol dyan sa eroplano. At tungkol doon sa mga iba pang mga tao who may one way or another had aided and comforted, abetted the kidnapping of President Duterte. Pero ito mayroong lokalit ditong babae sa Malacanang. Ano namang pinagsasabi nito tungkol dito sa eroplano? Officer Undersecretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi lamang ito ng kompletong kooperasyon ng gobyerno sa isinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official kung magkano ang naging gastos. Ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa isang pribadong korporasyon para rito. Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. May commitment pala si Marcos na tumulong sa ICC. Inamin itong Lucaret na ito, no? Pinapasubo mo si Marcos Jr., Lucaret. Paano ngayon yan? Ito, may iba naman siyang sinasabi dito. Ma'am, pwede bang i-divulge sino nga ba may-ari nitong eroplanong ito? At personally, wala tayong alam kung sino may-ari ng sasakyan ng plane. So wala akong masasabi dyan. Tinatanong siya, inamin niya na binayaran ng Malacanang. Pero tinatanong naman siya uli, hindi niya alam kung sino ang may-ari. Bakit ka magbibigay ng information na kulang-kulang, paring Ado?
nagbo-volunteer ka na binayaran, now, it's expected na tatanungin ka, ma'am, sino pong binayaran? Kanino po yung aeroplano? It just shows how stupid you are to become the messenger. Ha? Hindi ba dapat bago ka magdadat dyan, dapat alamin mo yung all surrounding information regarding a certain subject matter? Oh. So it just shows na wala talagang you're just wasting the people's money being paid. Mahiya ka naman. Dapat wag ka nang kumubra ng sweldo dyan. Kung gusto mong manatili dyan, wag kang magpasweldo dahil sayang lang yung pera ng bayan na binabayad sa iyo, Ms. Locaret Castro. Hindi ba? Parang ano masabi mo? Abay, in-incriminate pa niya yung Office of the President. Yes. Kasama ba yun sa script mo? Ha? Ako naging spokesperson din ako ng gobyerno sa embassy sa Washington DC. Sasagutin ko lang ito, miski alam ko yung, miski messenger lang ako. Hanggang doon ka lang. No comment na lang ako dyan. No comment, ma'am. Mag-aral. Sus Maria Josep naman ko. Common sense lang yan Bakit mo pagkakanulo yung appointing power mo? Hindi, matatanggal ka sa trabaho niyan. Ang tingnan mo itong sila mga banateros. Anong sinasabi nila dito sa Claire Castro na ito? Hindi, alam mo mga kababayan, I don't know why Malacanang is still maintaining this person. Unang-una, halos wala ka nang marinig na nagsabi na maayos yung kanyang mga sinasabi. In contrast, puro na nagki-criticize. Every time, punta ka sa social media, kung wala kang, maski baguhan lang na vlogger or kung sino-sino mga vloggers, walang maririnig ka kundi tungkol sa criticizing this woman na sabi ni Maharlika Locaret Claire Castro. Tingnan mo ito, yung grupo ni Banat Bay, ni Banateros na marami ring nakikinig dyan, marami ring nagpapalo dyan. Ito, pakinggan natin. Si Attorney Blurred, si Claire Blurred na to, alam mo, ikaw yung pinaka-kahihiyan sa lahat ng lawyer dito sa Pilipinas. Kasama mo si Larry Gadon. Sabi, pare? Ha? Pinakahihiya na abogado sa buong Pilipinas. I mean, siguro, I don't know, kung kawawa naman yung mga anak mo sa eskwelahan. They may be a butt of ridicule by... Ako, once upon a time, noong nasa Congress kami, bagito pa akong congressman, sensitive ang asawa ko sa mga ginagawa namin dahil pagka may mga criticism siyempre, may mga media dyan na hindi mo nabigyan ng konti, ay babanatan ka. I-extort ka sometimes, di ba? Tapos titirahin ka. Siyempre, pupunta, dati kasi wala pang social media, pupunta sa dyaryo. Tapos mababasa, tapos mababasa ng mga teachers, tapos siyempre, careful ako sa mga ginagawa ko kasi ang kawawa yung mga anak mo dahil mariridicule sa eskwelahan. So, if we apply this, ewan ko kung may anak ba ito. Pero alam mo, Secretary, there is something more basic here. What? Hindi na vet properly ito. Mukhang may personality disorder ito si Claire Castro. Because she thinks the world revolves around her. Kaya pati kalaban niya, si Duterte, pati kakampi niya, si Marcos, tinitira niya. Wala siyang yung sarili. The world revolves around her. Prior to, hindi kaya na-imbibe niya yung si Lapid?
Naalala mo ba yung si Lapid na walang pinapatawad, lahat tinitira? Si Lacson, si Percy Lapid, tinitira niya si Duterte, tinitira niya si Bongbong Marcos, tinitira niya si Claire Castro against the world. Oo. Ganun. Yung lahat kaaway niya. In fact, kaaway niya si Rapi Tulfo eh. Pati boss niya, kaaway niya. Kaaway niya si Erwin Tulfo kasi siya nag-expose nga dito kay Erwin Tulfo na American citizen. Oo. At nagpalsify ng dokumento. O siya rin. So ano ngayon ang magiging role niya? Kung si Marcos ay tinataas ang kamay ni Erwin Tulfo doon sa kampanya. Tinitira niya yan. Maririnig kaya natin ito si Claire Castro ngayon na yan yung Erwin Tulfo nagpalsify ng kanyang dokumento as testified to by the American Embassy. Masasabi pa ba kaya niya yan? Tapos yung Rapi Tulfo, binabanatan niya, conflict of interest daw. Ang dami niyang mga binabanatan. Tapos ngayon, basta siya lang ang tama. Bahala na kayo. Bato-bato sa langit. Tama ang mga galit. Miski na si Marcos. At hindi natin malaman kung itong Marcos, talaga bang presidente ba talaga natin ito? Wala na. Matino ba na presidente ito? Tingnan mo ito si Amy Marcos. May sinasabi tungkol sa kanya, kawatan daw. Ito, pakinggan natin si Amy Marcos. Sabi, kawatan. Kawatan ka daw Marcos eh. Ito, pakinggan mo yung kapatid mo. Kaya ayoko na matotrouble siya. Tapos yung impeachment ni Inday Sara, medyo nagpaabot ako na hindi ito nakakatuwa. Talagang magkakaroon ng malalim at malawak na hidwaan ng ating bansa. Ang problema, hindi nga masyadong nakikinig. At pati na rin doon sa GAA budget ng 2025, na sa palagay ko, naku talaga naman, ang laking kawatan. Ano ba naman yan? Sayang lang ang hinihingi natin sa flood control, sa ating sundalo. At tumayo ako ng privilege speech. Nagagalit yata siya dahil nga hindi ako sumasang-ayon lagi. Kaso, ayoko naman siya mapahamak ng todo-todo. Ito nga, ang nangyari, ang balita ko, nagagalit siya doon sa investigasyon, pero hindi ko maintindihan kasi akala ko makakatulong ako, honestly, to tell you the truth, Ali. Hindi mahilig sa investigasyon, napilitan ako mag-imbestiga tungkol sa PI, yung pagpapalit ng Constitution. Napilitan rin ako mag-imbestiga tungkol sa mga ayuda, yung bilyon-bilyon na linulustay sa pampolitika. Yung akap. Abay, dyan sa budget na yan. Kawatan daw. Malaking kawatan. Sino ba ang pinapakinggan dyan? Sino ba ang pumipirma ng General Appropriations Act? Alam mo, even your own sister is telling you what you are, Mr. Marcos. So, even si Isko Moreno, anong sinasabi ni Isko Moreno tungkol kay Marcos, mga kababayan? Iniisip ng tao ngayon, trabaho. Ngayon, kung masisingil natin sa kanya, yung 203 billion tayong mabibigay na trabaho. Tama siya doon. At dapat siya na magsimula. Kung yung talagang iniisip niya ay malasakit sa kapwa, malasakit sa Pilipino. Kung ibibigay niya yung 203 billion nang bukal sa kanyang kalooban na wala na silang ginagamit ng magagaling na abogado o para palusutan ng batas, para linlangin ang tao. Kung ako po sa kanya, gusto niya magbigay ng trabaho, wala po siyang gagawin na mahirap. Bayaran lang po yung 203 billion. Hanggang ngayon, may naniningil pa sa'yo. Tingnan mo ba yung... ito yung estate. 203 billion hanggang ngayon, wala pa tayong naririnig kung nabayaran na ba hindi na dapat kunin yung pera ng PhilHealth, hindi na dapat kunin yung mga pera ng mga GOCC kung nagbigay lang ito ng 203 billion na utang ng kanyang pamilya, utang ng kanyang estate. Hanggang ngayon hindi pa daw binabayaran, sabi ni Isko Moreno. At tingnan mo dito sa
sinasabi ni Alan Cayetano bago naging presidente ito si Marcos. O ito, pakinggan natin. Napaka corrupt daw, sabi ni Cayetano. Sa Ito. Vice Mayroong President. mga Maya Santos, mayroong mga Dukot, mayroong mga Napoles, mga kadil daw ni Marcos lahat ito. Pakinggan natin si Cayetano. Mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero Ibang issue na yan, Senator Alan. ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Di ba? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magkapartido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na Napoles, galit siya sa akin lumapit kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit, kasi lumalabas doon sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles. Noon pa pala. Noon pa pala ito. Ha? Mayaman naman, marami namang nalustay na pera marami namang dukot na pera yung tatay niya. Bakit ultimong pork barrel nakikisosyo pa? Nakikisawsaw pa kay Maya Santos. Yung Napoles, maraming galamay yun yung si nating congresswoman na nakasama namin, dukot ang pangalan na involved din yan sa mga istorya-istorya yan sa pagiging ahente ni Napoles. Tapos itong Maya Santos, may mga iba pa diyang mga nababalita na ito pala si Bangag ngayon, dumadali din pala ito ng pork barrel. Humihirit din. Humihirit din pala. Napakayaman naman nila. Bakit pa yung mayari pa rin ng gano'n. Yan, galing kay Alan Cayetano, hindi sa atin galing yan. So, mga kababayan, makikita natin, sana kung natauhan na si Marcos at lalong nakikita niyang nababaon siya ngayon sa criticism dahil nga unang-una pinayagan niyang attend yung kanyang mga minions sa executive department. Ngayon, inayawan naman niya dahil executive privilege at balita ko, isusubpina at siguro, hindi naman siguro nila i-resist yung subpina. So, doon natin makikita lalo at kung seryoso at sincero si Amy Marcos na tumbukan talaga ito. Dapat talagang i-identify niya kung sino talaga ang mastermind dyan sa pagdukot kay President Duterte. So mga kababayan, we are nearing towards reality. Hindi, siguro mananawagan po tayo muli sa ating mga sundalo at saka sa ating mga kapulisan na tingnan naman nila ang nangyayari sa ating bansa. Maski ang Amerika nakikialam sa nangyayari sa mundo, nangyayari sa Pilipinas, doon sa executive order, nakasali pa tayo na bibigyan ng sanction yung mga tumutulong. So, tayo naman, dapat sana mapamatyag tayo sa mga nangyayari. Alam naman natin, mga kababayan, na kayo, so panahon ni Duterte, tinaasan ang mga sweldo nyo. Pero mukhang ngayon, hinihigitan pa. Ang balita ko, mayroong conversation yung isang mataas na opisyal sa isang
miyembro ng mataas na armed forces, pinag-usapan yung pera na ipamimigay. Mayroon ding isang assistant na kausap din naman niya yung field officer sa Solcom at may picture taking pa sila at sinasabi na talagang ibibigay yung pera at ang balita ko 350 pesos per day. So, halatang halata naman na sinusuhulan ang armed forces. Doon sa kay President Duterte, hindi naman natin masabing suhol yun kasi matagal nang hindi nataasan ang mga salary. Pero ngayon, obvious na talagang sinusuhulan. Pero maski na i-consider nyo na suhol yan, na talagang binabayaran kayo ngayon. Pero alam mo, pera ninyo yan eh. Paring Ado, pera ng sambayanan yan. At wag kayong matakot, wag kayong mahiya, o wag kayong mag-isip na may utang na loob kayo. Kung anong nararamdaman nyo sa loob nyo at ano ang nangyayari ngayon. Papunta tayo sa Lako, sa Kumuloy. sa pinakagitna ng dagat at ang ating Laot. sa laot ang ating sinakyan na barko ay na butas na ang hull, yung ano niyan, at tumutulo na yung tubig at malulubog na tayo. Hayaan ba nating lumubog pa tayo bago tayo kumilos? Kayo po, nasa inyo po yan, kumilos na kayo. Wala akong sinasabing anong gagawin nyo, pero mapagbatsyag kayo sa mangyayari. Be a Filipino. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.